Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon, interpretasyon, pananaw at paniniwala sa mga bagay-bagay. Pagdating sa paghahalaman, marami tayong mga pinaniniwalaan. Alamin natin kung ang mga paniniwalang ito ay may sapat na batayan at kung makatarungan ba na isisi o ibaling sa mga halaman ang mga pangyayari sa ating buhay. At kung may patunay ba sa mga kasabihan na matagal na nating naririnig sa ibang tao. Ano pa man, ito ang aking opinyon. At kung ang aking pananaw at opinyon ay iba sa opinyon mo, wala tayong dapat pagtalunan. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, lahat tayo ay may mga sariling opinyon. Kaya narito ang ilan lamang sa mga paniniwala sa paghahalaman na nais kong bigyan natin ng pansin, suriin, pag-isipan kung ang mga ito ay dapat na sundin o marapat lamang na huwag paniwalaan. Marami ang nagkakandarapang bumili ng mga halaman na magbibigay daw ng swerte. Ika nga, pantaboy daw ng malas. At madalas na mangyari ito kapag magpapalit na ng taon. At may mga halaman na itunuturing na malas, na hindi raw magandang alagaan dahil nagpapabigat daw ito sa pamumuhay. Ang paniniwalang ito ay hindi totoo. Ang mga halaman ay walang kinalaman sa nagiging takbo ng ating pamumuhay. Wala silang kakayahan o kapangyarihan na baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ang bigat o gaan ng ating buhay ay nakabatay kung paano tayo kumikilos. Hindi mo kailangan ng mga pampaswerteng halaman para yumaman o gumaan ang pamumuhay. Kailangang magsumikap, kailangang magtiyaga, kailangang maging patas sa kapwa, kailangan mo magtiis, kailangan positibo ang tingin mo sa buhay at higit sa lahat, kailangan mong manalig sa puong may kapal. Kahit punuin mo ng isang truck na mga pampaswerte daw na halaman ang bahay mo, kung tamad ka naman at masama ang ugali, paano ka aasenso? May mga naniniwala din sa mga malas daw na halaman at madalas ang pinagbabatayan nila ang pisikal na anyo ng isang halaman. Halimbawa, ang pagkakaroon ng cactus sa bahay ay nagiging lapitin daw sa disgrasya dahil ang mga tinik ng cactus ay simbolo ng panganib. Hindi rin nakaligtas ang halaman na tinatawag na pobreng kahoy dahil ang pagkakaroon daw nito sa bahay o sa garden ay magpapabigat sa takbo ng pamumuhay. Sino ba naman kasi ang nagpangalan nito na pobreng kahoy? Walang kamalay-malay ang halamang ito para sisihin sa nagiging takbo ng ating pamumuhay. Ang green thumb ay totoo at hindi totoo. Depende sa iyong interpretasyon. Pinaniniwalaan na ang mga tao na walang kahirap-hirap sa pagpapalaki ng tanim ay may green thumb. Ito yung mga tao na kaya magpatubo ng maraming uri ng halaman na hindi man lamang nahihirapan at hindi man lamang namamatayan ng tanim kasi nga siya ay green thumb. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, alamin muna natin kung saan ba talaga nagmula ang paniniwala sa green thumb. May dalawang bersyon ng kwento. Una, ito ay nagsimula sa panahon ni King Edward I ng England. Ang haring ito ay sobrang nahumaling sa green peas, kaya hindi naglaon ay nagkaroon siya ng malawak na plantasyon ng green peas na pinangasiwaan ng kanyang mga trabahador. Sa kanyang pagmamasid, may mga trabahador na tamad at masisipag, kaya naisip niya na parangalan ang kanyang mga trabahador na mas maraming oras ang ginugol sa taniman para lang siya ay pagsilbihan. Ang kanyang naging batayan ay ang pagsusuri sa kanilang mga hindalaki kung ito ba ay kulay berde. Dahil ang paghihimay ng buto ng green peas ay nagmamantsa sa mga hindalaki at hindi ito basta natatanggal. Hanggang sa kasalukuyan, nagkakaroon ng Green Thumb Award taon-taon sa iba't ibang bahagi ng mundo upang parangalan ang mga natatanging magsasaka sa kani-kanilang bansa. Ang ikalawang bersyon ng kwento ay tumutukoy sa mga tao na nagkakaroon ng mantsa ang mga hindlalaki dahil sa paghawak ng mga paso na nagkaroon ng lumot. Noong unang panahon ay hindi pa nauuso ang mga plastik na paso at kadalasang ginagamit sa paghahalaman ay ang mga paso na yari sa putik. At ang mga pasong ito ay mabilis na kinakapitan ng lumot. Kapag ang isang tao ay mas maraming oras ang ginugol sa paghahalaman, mas nagiging berde ang kanyang hindlalaki dahil sa paghawak sa mga paso dahil nga ito ay kinakapitan ng mga lumot. Alinman sa dalawang kwentong ito, lumalabas na ang ibig sabihin ng green thumb ay ang tao na masipag sa paghahalaman at hindi dahil sa magaling sa paghahalaman. Kaya kung ikaw ay masipag sa paghahalaman, hindi na mahalaga kung namamatay ba ang tanim mo o nabubuhay, ikaw ay matatawag na may green thumb.
Naranasan mo na ba na magawi ka sa garden ng iyong kapitbahay o kamag-anak at nang binati mo ang kanyang tanim na maganda o malago ay agad siyang nagsalita na pera usog? Ipinapalagay niya na ang pagpansin mo sa kanyang tanim ay maaaring pumatay sa kanyang mahal na halaman. Siyempre hindi ito totoo. Tayo bilang tao ay walang kapangyarihan na pumatay o makapinsala ng halaman dahil lamang sa ito ay binati mo o pinuri. Ang bawat pagkamatay ng halaman ay mayroong lehitimong sanhi o dahilan. Ibig sabihin, mayroon siyang mga pangangailangan na hindi natin na ibibigay o kaya naman may pisikal na pagkasira sa anumang parte ng kanyang katawan, sanga o ugat. Ang pagpuna ng isang tao sa isang halaman ay walang sapat na lakas upang maging sanhi ng pagkamatay nito o pagkasira. Ang pagiging swerte sa halaman ay nagiging makatotohanan lamang kung ginamit mo ang pagtatanim upang makatipid o kumita ng pera. Halimbawa, masasabi natin na ang isang halaman ay swerte sa atin kung ito ay nakapagdulot sa iyo ng isang negosyo o kaya naman nagamit mo ang pagtatanim upang makatipid sa mga gastusin. Pero kung paniniwalaan mo na ang isang halaman ay kayang baguhin ang buhay mo na wala kang ginagawa, hindi ito mangyayari. Umaasa ka lang sa isang bagay na hindi darating. Huwag kang maniniwala sa green thumb kung pinapalagay mo ito sa isang tao na magaling sa pagtatanim. Ang kailangan natin ay alamin ang mga pangangailangan ng halaman. Ang totoong kahulugan ng green thumb ay masipag sa paghahalaman. Kaya sipagan palalo natin ang pagtatanim at pasasaan ba, matututo din tayo, huwag lang nating titigilan. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.